Malas sa buhay. Iba't ibang uri ng sitwasyon na nagdudulot ng kamalasan sa bawat isa. Ayon po sa paniniwala, meron kang pwedeng gamitin para sa mga yan. Para pigilin sila, para palakasin ka, at bigyan ka ng daan. Dapat meron ka na mga kristal na ito sa tahanan mo or suot-suot mo. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Hindi lahat ng tao ay karaniwan na masagana o maayos ang kalagayan sa buhay sapagkat ang enerhiyang nakapaligid sa kanila ay iba-iba. Mayroong nakapabor, mayroon namang hindi. At mayroon din namang mga tao na halos sunod-sunod na obstacles o puro na lang mga inauspicious energies ang nakukuha nila. Sa ganitong pagkakataon, mayroon pong mga pangontra na pwede ninyong gamitin. Pwedeng ilagay sa tahanan, pwedeng suotin. At dapat po, meron tayo nito. Para hindi natin kailangan pang danasin kung ano man yung mga hindi magagandang pangyayari na naidudulot po ng mga malas na enerhiya. Ayon po sa paniniwala, mayroong mga crystals dapat meron kayo o meron tayo. Mayroong mga crystals na may kakayahang talunin ang mga malas na enerhiya, bigyan ka ng kalakasan at kontrolin or harangin kung saan ito nagmumula para hindi na ito ulit tumama sa iyo. Una-una po ay ang clear quartz o ang phantom quartz o smoky quartz o kung ano uri man ng quartz na meron ka. Yan po ay isa sa mga crystals na tumutulong para alisin ang mga negative energies na nakaharang sa iyo. Ang crystals po na yan ay nagtatanggal o tinatalo nito kung ano man yung mga negative energies na nasa paligid mo. Maging ang mga negative energies na nasa iyo na mismo para hindi ito magpatuloy. At ang quartz din po ay isang uri ng crystals na nag-a-amplify. So, ibig sabihin, kapag ito ay isinuot mo katabi ang mga crystals na umaakit ng wealth energies, palalakasin yan ng clear quartz. Saan nga ba dapat isuot ang clear quartz? Depende po sa kung ano ang nais mo. Kung nais mo na palakasin ang wealth energies mo, isuot mo ang quartz katabi ng wealth crystals mo o mga crystals na umaakit ng wealth energies, itabi mo siya para makaakit ka ng wealth energies. Kung nais mo naman protection, pwede ito sa kanan. Kung yan ang nais mo. Sunod, black tourmaline. Ang black tourmaline po ay isa sa mga crystals na tinagurian pong living shield para sa ating lahat. Ang black tourmaline ay pinaniniwalaan na kumukontra sa lahat ng uri ng black magic, mga negative energies mula po sa mga areas na matataas ang yin energies at maging sa palipad hangin o yung mga tao na mahilig magbulong sa hangin para malasin yung mga tao na nais nilang magkaroon ng mga malas na enerhiya. Ang black tourmaline po ay isa sa mga crystals na ginagamit po pagdating sa mga negative energies na mula po sa flying star. Ginagamit talaga ang black tourmaline sa tahanan, sa negosyo, at pwede itong suotin bilang living shield mo. Para kang mayroong guard na kasama kapag may suot-suot kang black tourmaline. Ngayong ghost month po, pwede kang magsuot ng black tourmaline na mayroong mantra at black tourmaline na walang mantra.
Maging ang black tourmaline crystal ay pwede mong ilagay yan sa may pintuan mo or kung nais mo sa living room mo para maproteksyonan po yung energies ng buong tahanan at ang lahat ng nakatira sa tahanan ninyo. Napakahalaga po ng paggamit ng black tourmaline. Pwedeng ilagay ang black tourmaline. Kung ayaw mo suotin ito, pwede mong ilagay ito sa bag mo. Para kahit saan ka magpunta, saang lugar ka man magpunta, na hindi ka madalas pumupunta, protektado ka laban sa iba't ibang uri ng enerhiya na po pwedeng sumama sa'yo pauwi. Ngayong ghost month, pwede pong gamitin pangontra ang black tourmaline, merong mantra o yung walang mantra. Sunod po na po pwedeng gamitin bilang pangontra. Ang bloodstone po ay isang uri din ng crystals na maaaring makatulong sa iyo para mag-ground ang energies mo at putulin ang toxic pattern ng energies. So ibig sabihin, kung meron pang nakaabang na mga malas na enerhiya para sa iyo, mapuputol po yan ng pagsusuot ng crystal na ito. Kung nais nyo po ng maglagay kayo ng door guardian, meron po tayong Chong Kuei image na isinasabit sa doorknob ng pinto. Pwede po kayong bumili, meron tayo sa baba, mga madam, mga sir, may products po dyan. Makikita nyo po yan. Pwede rin yung image ni Chong Kuei. Pwede po yan. Ilagay, pangontra malas yan. Pwede rin na bumili ka na lang ng black tourmaline, ilagay mo sa tahanan mo, pangontra malas yan. Ngayon, kung sa tingin mo nagkakaroon ka talaga ng iba't ibang uri ng obstacles, suot ka po ng clear quartz. Para po yan sa sunod-sunod na kamalasan na sa tingin mo nakaharang na to sa daanan mo. Ito na ang nagiging dahilan para hindi ka makapag-forward sa buhay. Magsuot ka po ng clear quartz dahil ayon sa paniniwala, tatanggalin nito ang obstacle. Meron pong iba't ibang uri ng crystals na po pwede natin gamitin depende sa sitwasyon na meron tayo. Kung nagnanais ka ng proteksyon laban po sa mga malas na enerhiya na po pwedeng naandyan na sa area mo or mga paparating pa lang mula po sa iba't ibang uri ng dahilan, dapat meron tayo ng crystals na to. Clear quartz, black tourmaline, at yung bloodstone. Hindi po kailangan na suot-suot mo ito. Pwedeng ilagay mo ito sa isang lalagyan, ilagay mo sa living room. Mag-order ka ng selenite para palaging enhance at amplify ang crystals mo. At sigurado ka na yung crystals mo ay malakas talaga. Kaya't palaging may selenite na kasama. Kapag may mga crystals tayong ginagamit, kailangan po may selenite tayo para ito yung mag-e-enhance at mag-clear sa mga crystals natin laban sa mga na-accumulate nito na mga malas na enerhiya. At mapapalitan na naman ito para sa susunod na araw. Mahalaga po ang paglalagay ng iba't ibang uri ng kristal sa tahanan, mga madam, mga sir, dahil ayon sa paniniwala, ang bawat enerhiya ng crystals na inilalagay mo ay makakatulong sa iyo. Pupwedeng, hindi ka pa nagkakaroon ng anumang negative energies. Haharangin ito, energies na haharangin ito ang mga malas na enerhiya na maaaring tumama sa iyo sa hinaharap. Sapagkat hindi po palaging naka-steady ang energies. Umiikot yan at nagpapalit-palit ang enerhiya sa bawat area ng tahanan natin. Kaya't hindi tayo dapat palaging kampante na good luck energies lang talaga ang makukuha natin. Palagi natin tatandaan, may malas at may swerte. Bago pa dumating ang alinman sa mga yan, maglagay ka nito sa tahanan mo. Hindi kinakailangang suotin, maliban na lang kung talagang pupunta ka sa mga lugar na mataas ang yin energies. Maraming salamat po sa panonood, mga madam, mga sir, sa lahat ng nagko-comment, sa lahat ng nanonood. Maraming salamat sa inyo. Ang lahat po ng pinag-uusapan natin
para sa ating lahat ito. Para alam ninyo ang gagawin at para hindi na kailangang malasin pa bago maglagay. Kung kayo po ay may tanong, comment lamang po kayo. Kapag yan po ay aking nakita, yan po ay aking sasagutin. At sa lahat po ng subscribers ko at yung sa mga bagong nag-subscribe po, maraming salamat po sa inyong lahat.